Evan, ibig bang sabihin nito ay dumadami yung mga employer na pinipigilan yung dagdag sahod para sa kanilang mga empleyado? Yan yung lumalabas aga dahil ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, matapos mapagbigya yung Temporary Restraining Order o TRO dito sa Pasig Regional Trial Court ay may kaparehong petisyon na inihain sa isa namang hukuman sa Navotas City. Isang panibagong grupo ang nagtatangka na rin umanong harangin ng 85 pesos na aumento sa minimum wage earners sa Metro Manila. Kasunod na ito ng umiiral ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Regional Trial Court sang-ayon sa hiling ng dalawang construction firms na ayon sa TUCP ay nagbubukas ng daan sa sunod-sunod na kaparehong petisyon na magpapalawig sa pagkaantala ng pagpapatupad ng aumento sa sahod na matagal nang hinihintay ng milyon-milyong manggagawa. Naggagayahan pa. May TRO na sa Pasig, meron pang nag-file ng bagong kaso sa Navotas RTC. Sana po ito matatapos. Lahat ba ng RTC pa-filean nitong iilang employers na to na ayaw lang magbayad ng aumento sa sweldo? Bunsod nito, maghahain ng grupo ng urgent motion to intervene sa Navotas Regional Trial Court ngayong araw upang hilingin ang agarang pagbabasura sa petisyon na inihain ng Alliance of Philippine Fishing Federations Incorporated. Anila walang malinaw at matibay na batayan ng kaso at dapat ay idinaan muna sa Administrative Remedies and Productivity Commission o NWPC bago dumulog sa korte. Pinangangambahan ng grupo nagagayahin ito ng iba pang mga kumpanya o negosyo. Baka kumalat na ito. Kung nangyayari ito sa isang region lang, may dalawang kaso na, paano pa sa 16 to 17 other regions natin na wala pang aumento sa sweldo ngayon? Definitely, may mga magpapasikat din dyan ng mga employers na magpa-file ng petition kontra sa wage order. Aga ayon sa grupo, hindi sila mapapagod na magsumite rin ng mga petisyon gaya ng motion to intervene para maharang yung mga ganitong kaso. Kahapon, nagsumite rin sila ng House Resolution dito sa mababang kapulungan ng Kongreso na hinihikayat o hinihiling yung gabinete ng Pangulo, partikular na Andole, DTI at DepDev na depensahan yung 85 pesos na wage increase para sa mga minimum wage earners dito sa Kalakhang, Maynila. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez.